Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Importante yang itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities lalo na sa mga government websites. Ayon mismo sa mga taga-Bamban, bigla na lang lumutang ang pangalan ni Mayor Alice Guo nung eleksyon noong 2022. May nakakakilala kaya talaga sa kanya, sa sarili niyang bayan? Mayor Alice was catapulted to power in a small town in Tarlac. But does she have the public records that will undoubtedly establish her identity as a Filipino national? Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records. Ikumpara natin yan kay Mayor Alice base na rin sa hearing kahapon. Dahil siya nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa isang complex at higit sa lahat, nakapag-file ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. Natuklasan natin na wala siyang hospital record of birth, kahit mga dokumento na pumasok sa kahit anong school, wala. Ang meron tayo ay ito, Certificate of Live Birth. Dito naman, Filipino ang nakalagay na nationality ng tatay niya. Pero sa dokumento ng embroidery business, Chinese ang nationality na nakarecord. Meron din tayong kanyang registration ng live birth, pero delayed registration. At sa kakatanong nga natin kahapon, inamin ni Mayor Alice na Jian Zhongguo pala ang totoong pangalan ng kanyang ama. At yung Angelito Guo ay Filipino name lang daw. Ano't anuman, ni-request natin kahapon ang SALN at SOSE ni Mayor Alice. And I hope these documents would give us a clearer view of her real identity, or at least the identity she wishes to put on Philippine record. Maaari rin nating mas tuklasin pa sa mga susunod na hearing. Si Mayor Alice ba at ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluwensya sa politika sa Pilipinas? Marami ng ibang kasong ganyan sa ibang bansa, kaya hindi na ito bago at dapat nating imbestigahan. Pagsisikapan nating masagot ang mga tanong na ito, lalo na sa mga susunod na hearing pa rin, para na rin sa kaalaman nating mga Pilipino. Salamat po. First question from Ma'am Gonzalez. Hi ma'am, good morning. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta nun or dangers nun if mapatunayan nga natin na Chinese siya and parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos,
Level up din yan kung sakali sa mga kaso halimbawa ng mga Chinong na-apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice, wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification, mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents na kapag bukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban, halos 8 hectares ang laki, 36 buildings ang nakatayo at may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy, nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino, bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa POGO Hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Ma'am, din lang po sa issue ni Colonel Buyakaw. Yes. Yesterday you mentioned na nirelieve siya sa pwesto. Yes. Nagkaroon na po ba ng linaw kung bakit nangyari to? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla dun sa pwesto niya? I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napakustody ng PAOK sa tulong ng Police Colonel Ian, sa halip na gantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting trabaho, na parusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon at pending din ang tanong na iyon. Inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Last na lang po from me. Meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protector nung POGO Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya ang tagal din lang nakapag-operate? Thank you po. Well, yun yung isang implikasyon na kailangang imbestigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential local government officials na di umano ipinapapasok at
place ng China dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, pogo lang ba? Scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O merong pang ibang long-term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang tanong nyo, sorry? Meron pa kung other, possible na meron pa ibang pupunta sa There was another part nung unang tanong na na-miss kong I was working backwards. parang kung may iba pong government agencies. Nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga-Department of Justice, tama ba? Was it DOJ here on my left? Na magkaroon ng disciplinary action or kahit pa nga a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Pero nagbuo ng task force si Secretary at nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman na isa sa mga constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman nung resource person mula sa DILG kahapon, si ASEC Attorney Benitez, na meron talaga silang findings of possible administrative and criminal violations na maaring mag-subject sa ilang mga local government officials ng Bamban sa pagpaparusa at may mga rekomendasyon sila. At nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang findings at recommendations ay walang iba din nga kundi si Mayor Guo. Thank you po. Ang next po si Victoria Sudan, ABS. Good morning, Ma'am Victoria Morning. po. Ma'am, I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sinabi nyo, 17 years old na na-register yung birth niya? Yes. Well, kaduda-duda na naman. Sabi niya, homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko, ang bawat estudyante at magulang na nag-homeschool ay meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw. Sa homeschooling nga, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang ka-late? Hindi na naman nila masabi kahapon. Nakakatawag pansin yon dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus. Sa mga ipinapasok na mga dayuhan, eventually, doon magpapanggap na local, na national, doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya, importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. And then, ma'am, you mentioned yung hacking of Yes. government sites na na-trace sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger if you're at liberty po? Well, ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern yung isang anggulong iniimbestiga nila na baka may ilan sa mga, kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa Bamban.